Manalangin tayo. Ang Diyos naming banal at dakila sa lahat, hinihiling ko ang paggabay niyo sa amin para sa ah, gabing ito for our study. Bigyan niyo kami ng mga maliwanag na isipan at inihiling namin ang iluminasyon ng iyong Spiritong banal. Sa mga paksapong pag-aaralan namin ay makita namin ito sa kasulatan at ganun din makatulong to sa amin sa pamumuhay namin bilang iglesia, pag-intindi namin sa aming accountability sa local church. Nahiling namin na gamitin mo ito para sa mas malalim na pagkaunawa namin sa aming church life. Pinupuri ka po namin aming Ama sa gabing ito, sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, so yung study natin for tonight ay regarding sa covenanting of a local church. I think pang-apat na to na topic regarding sa local church na nadadaanan natin together with our church kapag Sunday. O yung una, yung tinalakay na lesson number 1 ay yung marks of the true church. Anong church ba yung dapat kilalanin bilang totoong iglesia? So meron tayong tatlong mga pagkakakilala or characteristics ng isang true local church, yung preaching of the true gospel, so preaching and receiving of the true gospel, proper administration ng sacraments, at ganun din, lastly, yung sa practice ng church discipline. So, natalakay natin yon. At yung pangalawa ay yung headship ni Christ, pagiging pinuno ni Jesus sa local church. And lastly, last na pinag-aralan natin ay yung regenerate membership, yung pagkakaroon ng mga iglesia, ng mga members na totoong believers, mga totoong mananampalataya, as well as briefly yung autonomy ng isang local church. So ngayon naman, ang tutunghayan natin, very closely related doon sa mga natalakay na before, lalo na doon sa regenerate membership. Ang paksa natin ngayon is yung usapin ng church covenanting or pagko-covenant ng isang local church. So, bago tayo mag-proceed, kailangan muna nating tignan kung ano yung definition ng church covenanting. Ano ba ang meaning nito? Ang meaning ng church covenanting is nagre-refer ito sa mutual na commitment ng mga believers sa loob ng local church sa isa't isa at sa Panginoon. So ito yung basic definition kapag pinag-uusapan natin ay covenanting. It talks about the commitment of the members within the local church, their commitment to God, and their commitment to each other. Of course, meron pang mga iba't ibang aspects na pwede tayong makita regarding sa covenanting, na for one, yung covenant na yon, it expresses itself in a form of a solemn agreement. Isa itong seryoso, solemnong pag-agree sa isa't isa na sila ay mamumuhay sa katapatan, mamumuhay sa pagmamahalan, mamumuhay sa pagsunod kay Jesucristo.
So when we talk about church covenanting, yung usapin ng mutual commitment na yon, meron dong diwa ng solemn agreement. Isa itong seryoso, isa itong formal na pagtitipan, pag-agree sa isa't isa para sa pamumuhay nila ng magkakasama sa iba't ibang aspeto ng Kristiyanong pamumuhay. Yung church covenanting na yon, nagde-demand din yon ng particular sets of expectations. So kapag sinabi nga ang isang grupo ng mga believers ay nagtipan, kabilang doon, okay, meron yung solemnong pag-agree sa isa't isa, meron ding yung mga diwa ng inaasahan sa isa't isa. They bind that particular group of Christians. So, there is a set of expectations. Ano yung expectations na yun? Expectations ng love for one another, expectation ng faithfulness sa mga mandato ni Christ, faithfulness ng obedience kay Christ. Yung purpose ng covenanting mismo ay para magkaroon ng accountability yung mga members sa isa't isa. They will be held accountable to one another. Para saan? Para mamuhay sila ng consistent doon sa kanilang common understanding ng Holy Scriptures. So, again, ang church covenanting ay mutual commitment ng members sa isa't isa. There is solemnity in this agreement by particular sets of expectations in this agreement. It binds together, tinatali nito sa isa't isa, yung isang grupo ng mananampalataya at kung saan sila ay held accountable sa isa't isa. Isang historian na si Charles Lewis, sa kanyang book na Baptist Church Covenants, ganito niya define. Ganito yung pakahulugan niya sa isang church covenant. Sabi niya, a church covenant is a series of written pledges. Serye ng mga isinulat na mga sinumpaan na based on the Bible, which church members voluntarily make to God, sa Diyos, and to one another regarding their basic moral and spiritual commitments and the practice of their faith. So, dito, malinaw na binanggit ni Charles Lewis na merong formality yung church covenants. At yung mga pangako doon sa church covenants ay kung ano yung nakalagay sa Bible. At yung pangakong yun ay voluntarily ginagawa ng mga nangako na yon. At yung pangako na yon ay yung mga moral at spiritual na mga commitment nila at sa pagpapahayag nila at pagsasagawa nila ng kanilang pananampalataya. Si John Piper may sinabi rin regarding this. Sabi ni John Piper sa isang sermon niya, and we very well agree sa illustration niya, no, na ang church covenant ay parang isang church wedding. There is parallelism sa isang kasal at sa isang grupo ng mga mananampalataya na nagtitipan. So the Bible, sabi ni Piper sa kanyang sermon, the Bible does not say explicitly, thou shalt have a written church covenant. Okay, let's be very clear. Walang explicit na nakalagay talaga sa Bible na kailangan may church covenant kayo. However, ito yung sabi niya, any more than it says, thou shalt have marriage licenses, or thou shalt have wedding rings.
Wala explicit na sinabi sa Bible na kapag magkakaroon ng formation, creation ng isang local church o kaya admission ng bagong member sa local church na kailangan mayroong isang church covenant. Pero ganun din yung sinasabi ni Piper na wala rin namang sinabi sa scripture na kailangan may marriage license bago ka ikasal. Or wala rin sinabi sa scripture na kailangan may wedding ring ka bago ikasal. So ito yung point ni Piper. Sabi niya, one way to look at it is that a church without a covenant is like a marriage without vows. Ang isang iglesia daw na walang pagtitipan ay parang isang pag-aasawa na walang sumpa, yung panunumpa, yung marriage vows. Marriage vows are not spelled out in the Bible just like church covenants aren't. Both follow necessarily from the nature of the relationships. You see, when it comes to marriage, pag usapin ng pag-aasawa, may nakaakibat na kagad doon sa marriage na roles doon sa mga relationships na yon. Yung lalaki ay magiging provider, protector, nurturer doon sa loob ng marriage. Ang babae ay nandoon to support, to respect, and to follow her husband. Diba? Till death do us part. In richer or poorer, in sickness or in health. Yan yung mga normal, traditional wedding vows na meron. Pero yung mga vows na yun, nagpo-flow lang siya out of the relationship itself. Nagpo-flow siya dun sa magiging function nila. Yung mga gagawin talaga nila doon sa kanilang pag-asawa. At sabi ni Piper, ganun yun pag-usapin ng church covenant. Ang pag-usapin ng church covenant ay kung ano yung gagawin kapag naging isang local church na. It is nagkakaroon ng solemn oath, solemn vow, solemn na pagbibigay ng panunumpa. So, nanggagaling yon saan? Doon mismo sa relationship na meron at nature nung magiging institution na itatayo. Marriage, that's an institution, and the church, that is also an institution. Nagva-vow bago pumasok sa pagiging isang legitimate married couple at pagiging isang legitimate na church or magiging member ng isang local church. So, ayan yung basic na diwa ng usapin ng church covenanting. Now, ang purpose at saka function ng church covenants na yon ay una, it defines membership. Na a-identify kung sino yung mga members doon at sino yung mga members doon. Sila na mga kusang loob, hindi pinilit. Yung last topic natin, it was not forced. Kundi sila ay mga willingly na kinocommit yung sarili nila kay Christ at sa isa't isa doon sa group of believers na yon. Yun yung pagde-define ng membership ng isang local church. Without a church covenant, paano ma-define kung sino yung member at kung sino yung hindi? It will be very difficult. Ganon din yan sa marriage. Ang marriage ay kusang loob na pagpapatali. Voluntarily yan, hindi yan pinipilit. There should be a consent from the individual person bago pumasok sa marriage. Hindi pwedeng yung isa ayaw niya tapos magpapakasal sila. There should be consent. Willingness to what? To bind. Kusang loob na magpapatali. Iyan din yung church covenants. Yan yung nagde-define ng church membership. Wala ditong pinilit, walang tinulak, kusang loob na itinali, nagpatali dun sa tipan ng iglesia sa harapan ng Panginoong Jesucristo. And in-encourage din ng church covenants yung accountability. Ang bawat member ay
held accountable sa isa't isa. They know and they must know fully well na kapag naging member sila ng church, sila ay under ng merong accountability sila sa harapan ng church. Hindi pwedeng gawin nila ang kahit anong gusto nila nang hindi sila pakikialamanan ng mga kapwa nila mananampalataya na katipan nila. Hindi pwedeng mangyari yon. Merong accountability sa isa't isa. Ay ang accountable na Christian sa isa't isa ay sila ng mga magkakatipan. Of course, we have our responsibility too sa ibang mga Christians, pero ang pinaka main accountability natin ay yung Christians na katipan natin, yung mga Christians na mga ka-covenant natin. At yan ay bumubuo sa isang local church. So, pangatlo, it strengthens the commitment to holiness. Merong emphasis kapag nakipag-covenant tayo na in-emphasize yung godly living at discipleship. Ibig sabihin, merong mga ibang mananampalataya na magtutulak, maghahamon, mag-encourage, mananalangin para saan? Doon sa banal na pamumuhay at pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo. Why? They are committed to each other. And lastly, in-express nito yung love at unity. Pag-usapin ng church covenants. The members are bound by love, John 13:34-35. At sila, yung grupo na yun ng mga mananampalataya, ang may inaasahan sa isa't isa na magkaroon ng priority when it comes to love and priority when it comes to encouraging yung unity sa isa't isa. Now, ito yung ilan sa mga expressions ng commitment na yon, ng covenant membership. Meron ito member to member. Of course, merong commitment yung isang mananampalataya, isang miyembro, sa kapwa niya, miyembro ng iglesia. Meron sila. Bawat isa dun sa mga miyembro ng iglesia ngayon ay merong commitment na umibig at magdisipulo sa isa't isa. There is mutual love and there is mutual discipleship to each other. And another expression ay yung members to elders. Kung merong mga ordained na mga pastors dito sa isang local church na to, yung mga members doon ay merong form of commitment to follow yung mga under shepherds na inappoint o tinawag ng Panginoon with the church's recognition. So, yung pangalawang expression, yung members ay merong commitment of submission sa kanilang elders. Pangatlo, yung mga elders naman ay meron ding commitment na mag-lead, na mag-feed, at na mag-protect doon sa mga flock na nandun mismo sa kanilang local church. Now, itong mga expressions ng covenantal commitments na to, it can also happen to other Christians. Pero ang main commitment ng isang covenanted church ay yung kanyang sariling flock. So, for example, yung member, meron siyang mga ibang kakilalang Christians, hindi masama yun. Actually, maganda yun. Magkakaroon tayo ng Catholicity sa ibang mga local churches, sa ibang mga mananampalataya. Meron silang mga kaibigang believers na nasa ibang church. Meron silang mga kaklase o mga kaopisina, katrabaho na sa ibang local church. That is good and well. Pero yung kanilang prioritized commitment ay dun sa mga members ng sarili nilang local church. So, hindi magkapantay yun kasi yung isa ay may covenant at yung isa ay wala. Kung saan siya iniligay ng Panginoon, doon siya mas mag-express ng kanyang commitment. Ganon din yung member sa elders. Hindi masama ng isang member
ay magtatanong o magpapahingi ng payo sa mga pastors sa ibang churches. Hindi mali yun. Pwedeng gawin yon. Hindi yan ipinagbabawal na may member, you reaching out to the pastors of other local churches. No problem. However, meron siyang prioritized na commitment na ang magsasubmit siya doon sa kanyang sariling church elders dahil sa kanilang covenant na commitment na lalo na sa panahon ngayon na may mga maraming online tayo ng mga capacities to listen and to seek advices from other na mga churches and church pastors, and that is good and well. Pero ang in-emphasize dito sa covenanting ay you have your own pastor to seek your own guidance or counsel. Ganon din yung elders to members. Yung mga elders ay hindi masama na makapagturo o kaya naman magbigay din ng counsel sa ibang mga tao o ibang mga mananampalataya na nasa ibang mga churches. That's good and well as well. Hindi naman pwede sabihin niya na ng isang pastor na may lumalapit sa kanya na, ay, pastor, may tanong po ako, ganyan. Hindi naman pwede sabihin ng isang pastor na, ay, hindi kita sasagutin, hindi naman kita member, hindi ka naman taga-church namin. Hindi naman pwedeng ganon, hindi ba? However, katulad nung dalawa, merong priority. Ang priority ni elder ay yung kanilang local church na mga members. More than the willingness to help others, more than the willingness to help ng mga ibang mga mananampalataya, pero yung commitment at yung covenant na meron siya ay doon sa church kung saan siya na-ordain at doon sa church kung saan siya nagpa-pastor mismo. Yan yung sinasabi ng scripture na they will be held accountable. Saan? Doon mismo sa church na kung saan sila nagpapastor. Ito yung tatlo expression ng mga covenant yung mga covenant commitments na yon. And this goes as far sa buong church life. Yung priority nito ay sa isa't isa. Hindi pwedeng sabihin ni member na, ay hindi, mas okay yung mga Christian doon sa ibang church na kausap eh. Hindi. Meron siyang sariling kinumit niya sa sarili niya na doon siya doon yung kanyang local church community. Doon siya dapat mas magkaroon ng more engagement, 'di ba? Yung mga members din, di nila pwedeng sabihin hindi mas magaling yung pastor sa kabilang church. O kaya mas okay yung pastor sa kabilang church, mas gusto ko yung style niya. Hindi rin pwedeng ganun. Bakit? Kasi may sarili siyang pastor sa sarili niyang local church. Yung mga elders din, hindi pwedeng sabihin ng elders, no? Hindi, mas mababait yung member dun sa kabilang church eh. kaya mas kina-counsel ko sila eh. Hindi rin pwede, di ba? May sarili siyang church kung saan siya magiging held accountable, at etong tatlong expressions na to ay united by that covenant. United by that covenant na voluntarily na kinumit yung sarili nila sa isa't isa. Now, meron akong upon searching and studying, meron ako natagpuan na isang website na hindi ko naman i-recommend. Doon sa website na yon, against sila sa usapin ng church covenanting. Is actually ang gumawa ng website na yon na isang babae, si Darlene Parsons.
I think taga US siya. Siya ay isang dating Reformed Baptist na member, tapos umalis siya dun sa isang Reformed Baptist church na yon. Ang isa sa mga nahanap niya mga pastors na nag-agree sa kanya ay ito, si Wade Burleson. Si Wade Burleson ay isang retired na pastor sa SBC, sa Southern Baptist na church. Retired pastor siya, tapos nag-try siya na maging isang politician. Nagsulat din siya ng mga books at meron siyang 5 objections sa usapin ng church covenant. Ayaw niya ng church covenant. Ito yung ilan sa mga sinabi niya. Meron siyang 5 na binanggit kung bakit hindi daw dapat ang isang believer ay mag-yes. Dapat daw ang isang believer ay mag-no sa usapin ng isang church covenant. Number 1, dahil daw ang church covenant, ito yung objection niya, ang church covenant daw, it makes the Holy Spirit irrelevant in my life. Sabi niya, kapag pumirma ka dyan sa church covenant, kapag nag-agree ka dyan, nililimitahan mo, kaya naman pinapawalang bisa mo yung banal na spirito sa buhay mo. Sabi ni Wade, na sabi daw ng scripture, kailangan mamuhay tayo led by the Holy Spirit. Nag-agree siya. Sabi niya, there is wisdom in the counsel of many. Pero, kapag nag-sign daw tayo ng church covenant, ang sabi niya, tinatanggal na daw natin yung sarili natin sa ating karapatan na makinig sa banal na spirito mismo. So, sa pananaw niya, sa objection niya, kapag nag-agree ka daw sa church covenant, di ka daw nakikinig sa Holy Spirit at hindi mo na mapapakinggan yung Holy Spirit. So, very weird, Kasi naniniwala tayo na ang pamumuhay na pinangungunahan ng banal na spirito ay hindi isang pamumuhay na walang salita at walang tipan. To be led by the Spirit does not mean to be wordless or covenantless. Actually, yung term na to be led by the Spirit, saan pumapatungkol yun? Romans chapter 8 verse 14, Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Kapag ginamit natin yung word na led by the Spirit, ang ibig sabihin nun, mamuhay sa guidance, influence, at direction ng Holy Spirit rather than kinokontrol tayo ng sinful desires or human reasonings. Yun ang ibig sabihin ng led by the Spirit. Ang contrast ng being led by the Spirit ay being led by sin. Pinangungunahan ng kasalanan. Hindi yun ang tinuturo ng church covenant. Walang sinasabi sa church covenant na magkasala ka. Bakit ituturing na hindi mo masusunod ang Holy Spirit kapag nakipagtipan ka? And another thing is that ang promise sa new covenant ay ang Holy Spirit. One of the promises sa bagong tipan ay ibibigay ng Diyos yung kanyang Espiritu. Ezekiel 36:27, and I will put my Spirit within you and cause you to walk in my way, to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ano daw ang bigay ng bagong tipan? Yung banal na spirito. At ano daw yung ginagawa ng banal na spirito? Hinahayaan tayo na lumakad o tinutulak tayo na lumakad sa alituntunin at maingat na pagsunod sa mga kautusan niya. So, ang church covenant, yun ang sinasabi. Anong sinasabi ng church covenant? Ang sinasabi ng church covenant ay ibinabind tayo sa commandments ng Panginoon. Binabind tayo dun sa commandments ng Diyos, doon sa certain community na yon. That's it. Therefore, kung ang church covenant, ang sinasabi nun, sumumpa ka na susundin mo ang Panginoon, sumumpa ka na susundin mo ang
bagong tipang pamumuhay sa pagiging alagad ni Jesus. Therefore, ang covenanting itself ay spirit-led. Yun ang totoong pinapangunahan ng Banal na Espiritu. Ang pinangungunahan ng Banal na Espiritu ay makipagtipan. Magkaroon ng tipan na itali yung sarili sa pagsunod kay Jesucristo. Pangalawang objection niya, na yung church covenant daw ay pinapalitan yung iisa na tunay na tagapamagitan, si Jesus, ng mga mas maliliit na mga tagapamagitan na very disturbing accusation to, no? Sabi ni kay Wade Burleson, sabi niya, pinapalitan daw ng church covenant ang true mediator na si Christ sa mga inferior na mga mediators. Sabi niya, isa lang ang high priest natin, si Christ, between God and man. At kapag meron daw humarang sa paglakad natin sa pangunguna ni Jesus, makakasama daw yun sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Na sabi niya, ang isang totoong lingkod daw sa kaharian ng Diyos ay ituturo tayo kay Jesus para sa mga utos niya at hindi daw tayo ni minsan uutusan na sundin sila. Yung mga sinasabi niya ng mga inferior na mga mediators. Na kapag daw tayo ay nag-sign ng church covenant, hinahan daw natin yung authority ni Christ doon sa mga tao lamang. So, nung habang binabasa ko to, confused ako. Sabi ko, saan niya nakuha yung mga ideyang to? Bakit ang dami niyang misrepresentation? Una, lahat ng inferior na mga mediators ay Diyos mismo ang nagbigay. Meron siyang mga binigay na talagang maging mangunguna para sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, kapalit na sila ng bugtong na anak niya, ng isang tagapamagitan na si Jesus. So, very confusing yun kasi ang Diyos mismo, even after the Lord Jesus, siya mismo ay nagbigay bago at pagkatapos ng buhay ni Jesus ng mga inferior na mga mediators, hindi saving mediators, pero nonetheless ay mga mediators. So, ang isa pa niyang sinabi na hindrance daw kapag meron tayong pinapakinggan sa gitna ni Jesus at tayo. Masasabi natin kapag binind natin yung sarili natin sa church ng may covenant, hindi yun hindrance sa growth kung hindi sila pa mismo yung mga tao na gusto tayong mag-grow. At kapag hindi tayo nag-grow, sila yung mag-challenge sa atin, natutulong sa atin na mag-grow palalo. Saan? In the knowledge and grace of Jesus Christ. Hindi sila ang magsasabi na lumayo ka kay Jesus. Sila ang magsasabi na lumapit ka kay Jesus. At itong mga inferior mediators ay mga nagkakamali at hindi sila ultimate na authorities. Pero sila ay mayroong mga otoridad na nananatili. Katulad ng mga magulang sa kanilang anak. I do not think, sasabihin ni Wade Burleson, na wag nang magkaroon ng authority ang magulang sa anak dahil lang dapat sundin ng anak ay si Jesus lang. I do not think he will say that. No? Na ang magulang ay sagabal sa pagsunod ng anak kay Jesucristo. I do not think Wade Burleson will say that. Sabi mismo na Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Ang Diyos mismo magsabi, sundin nyo ang magulang nyo sa Panginoon. Hindi niya sinabi na sagabal yung magulang sa pagsunod sa Panginoon. Ganon din ang Romans 13:1. May mga rulers na inutos ang Panginoon na sundin natin for having a peaceful community life. Ito yung mga hari, mga presidente, mga namumuno sa estado.
sila ay inasahan at binigyan ng pagtatalaga ng Panginoon para maging tagapamagitan ng espada. They're the mediator of the sword ng Diyos. Ang Diyos talaga nagpaparusa, pero sa pamamagitan din nila. Ito yung mga inferior at mga infallible mediators, pero hindi sinasabi ng Panginoon na dapat kung susundin si Jesus, wala sila. Another na objection ni Wade Burleson ay inequate daw ng church covenants yung institutional church sa kingdom of God. Sinasabi niya, ang mga institutional church daw ay merong key role sa kaharian ng Diyos, pero ang local church daw ay hindi ang kaharian ng Diyos. At sinasabi niya, ang institutional church daw, nagde-demand siya ng spiritual authority sa mga mananampalataya. Iniisip nila yung kanilang authority daw ay ang kaharian at kapantay ng kaharian ng Diyos. Sabi pa ni Burleson na yung mga churches daw ngayon ay parang 17th century Church of England. Kasi yung 17th century Church of England naniniwala na sila ang kaharian ng Diyos mismo. Therefore, meron silang absolute authority. Na ito yung mga panukala nito ni Wade Burleson. We agree, no? Ang institutional church, it is not the kingdom of God itself. Ito ay pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Pag sinabi natin na kaharian ng Diyos, ito ay ang pamumuno ni Jesus. Pag sinabi natin kingdom of God, it is Jesus Christ. Jesus Christ is the one reigning and ruling and has the final authority. Pero, ang institutional church ay merong totoong spiritual authority na pwede silang mag-demand sa buhay ng mga individuals. Parang ayun yung ayaw ni Burleson, no? I-discuss natin to later on. I think sa June pa matatamaan. Pero yung tatlong main na mga power ng local church, meron siyang power to accept members. Kapag merong gustong maging miyembro sa kalipunan niya, pwede siyang mag-demand, pwede siyang maghumingi ng mga bagay na magpapatunay sa pagiging mananampalataya. Sa discipline and excommunication, may authority talaga yung church na ipatawag yung isang nagkakasalang miyembro. Meron siyang authority galing sa Panginoon na kapag nasa last level na, pwede niyang sabihin na yung nagkakasalang miyembro, pumunta ka dito at pag-uusapan natin yung case mo. Meron siyang authority to call, to summon someone. At kapag hindi pumunta yung dinidisiplina, there are repercussions na pwedeng mangyari. Merong demand doon. Meron ding authority yung church to recognize yung mga leaders, kung sino yung mga magiging leaders, at maging accountable dun sa mga leaders na yon. So, hindi equivalent ang church sa kingdom of God. Hindi ang absolute authority ay ang institutional church, si Christ yon. Pero yung local church ay hinand over ng Diyos ni Christ na binibigyan siya ng keys, the power of the keys doon sa kanyang pagiging isang institutional church. Pang-apat na objection ni Wade Burleson ay objection niya daw na ang nature daw ng church covenant ay pinoprotektahan yung authoritarian structure ng isang church. Sinasabi niya, nandyan yung church covenant para manatili sa kapangyarihan yung mga may kapangyarihan doon sa loob ng isang local church. Na kapag nag-sign daw ang isang Christian sa church covenant, dinedemand daw nun yung submission sa mga elders at pastors. At kapag nangyari daw yun, ay ine-enable daw yung authoritarian structure ng isang local church. Ito yung isang
accusation niya na yung mga nanghihina at mga sugatang tupa daw na sila dapat yung focus ng attention sa church, ang mga covenants daw ngayon ay nakafocus sa submission sa church authorities. Now, ang mismong sabi ni Wade na kapag nakakita daw tayo ng isang phrase sa church covenant, submission to church elders, design daw yon para i-keep control ng mga authority sa church yung kanilang kapangyarihan. Ni-remind ni Wade yung kanyang mga mambabasa na ayaw daw ni Jesus na ang mga mananampalataya ay magkaroon ng titles, ng positions of honor. Ayon sa Panginoong Hesus sa bagong tipan. Sabi daw niya, kinote niya ang Mark 10:35-45, na this should never be the case among his followers. Now, paano natin sasagutin yon? Objection niya. Una, it is one thing para maging against authoritarianism, at it is another thing to be unsubmissive sa authority itself. Magkaibang bagay yun. Tama na ayaw natin sa tyrannical rule, tatama yon, pero hindi rin tama na magkaroon ng unsubmissiveness to the concept ng authority itself. Ang authoritarianism ay mali at ang unsubmissiveness ay mali din. Lalahanin natin sa mga nakarang pag-aaral natin na ang Diyos mismo ang nag-utos sa mga Kristiyano na i-recognize yung mga qualified na mga tinawag niya para mamuno sa kanyang simbahan. At hindi dapat magkaroon ng false dichotomy. Napakalaking false dichotomy noon na para sabihin ni Wade na kailangan oppose tayo sa submission ng church authority para maalagaan natin ang mga nanghihina, at kung tayo ay nagpapasakop sa church authority ay hindi natin naalagaan ang mga nanghihina. I think that's a false dichotomy. It should be both done. May isang member kami sa church kasi sinend ko to sa GC natin sa IRBC, at sabi ng isang member namin na may maling emphasis daw doon kasi ang focus ng church ay hindi dapat yung leader or hindi dapat yung member. Ang focus ng church ay si Christ mismo. Ang focus ng church ay ang Panginoong Hesukristo na siyang pinakasentro at pinuno ng iglesia. Now, another thing na mali talaga yung makasalanan na pagmamahal sa mga titulo, parang gustong-gusto tinatawag na pastor, gustong-gusto tinatawag na bishop, gustong-gusto tinatawag na reverend. Ayan. There are sinful and inordinate love for titles and honors and even to rule na dinidismiss ng Panginoong Hesus. Pero ang Panginoong Hesus mismo ang nagbigay din ng title at nagbigay din ng honor at nagbigay din ng authority to rule doon sa mga mamumuno sa iglesia. Kaya't ang tinatanggihan ng Panginoong Hesus ay yung makasalanan na makamundong pagkagutom dito sa usapin ng pamamahala, titulo, pagpaparangal. Pero ang Panginoong Hesukristo mismo nagbigay ng titulo, siya mismo nagbigay ng pagpaparangal, at siya mismo nagbigay ng kapangyarihan para doon. At parte ng submission natin kay Christ sa ating covenant submission sa local church ay yung covenant submission natin sa local church at sa mga elders na yon sa ilalim ng pamumuno mismo ni Jesus. Now, last. 5 kasi yun objection niya. Sabi niya, ayaw niya, kailangan daw wag tayo mag-yes sa church covenant dahil
Sabi daw ni Jesus, huwag tayong sumumpa. Kinote ni Wade yung Matthew 5:37. Jesus said that anything you have to do that goes beyond the simple words yes and no is from the evil one. So kinote niya ang Matthew 5:37. Kaya yung isang Darlene Parsons, sabi niya, eto, I will share my other screen. Eto, sabi niya, ito yung nag-agree kay Wade na gumagawa ng mga website. Sabi niya, when I join a church, ito'y dating Reformed Baptist na hindi na siya naging Reformed Baptist. Alam niyo yung ginawa niya? Nagtayo siya ng e-church. Nagtayo siya ng sarili nilang online church na wala daw mga ganito. Wala daw mga covenant. So sabi niya, sabi ni Darlene Parsons, when I join a church, I will forever refuse to sign any document, whether it be tithing card or membership covenant or any other document that requires a vow from me regarding my future performance or activity. In fact, if I ever attend a church that requires such a thing, I will refuse to join on the basis of principle. I will live freely, speak with integrity, and rest in the simplicity of following Jesus and living by the Spirit. Written vows will not fetter me to a church. Fetter means chained or bind. Hindi daw siya mababind to a church that is seeking to protect their authority over me. And lastly, sabi pa ni Wade Burleson, I need no covenant to guarantee that God will finish the work He's begun in me. So, very, nakakatawa lang, kasi may nag-comment doon sa kanilang article. Ang sabi nung isang lalaki doon, there is the new covenant. Kasi sabi ni Wade Burleson, wala daw covenant ang makakapag-guarantee. Hindi niya daw kailangan ng kahit anong covenant para mag-guarantee na tatapusin ng Diyos yung trabaho niya sa kanya. Biglang may nagsabi, hindi kailangan mo ng isang covenant, new covenant ang kailangan mo. So, going back dun sa kanilang fifth na objection, si Jesus talagang nagbigay siya ng in-address niya talaga yung mga oaths. Talagang in-address ni Jesus yan. Pero alalahanin natin na nung nag-a-address si Jesus sa mga oaths, sa vows, ang ina-address niya ay yung mga manipulative at deceptive na mga vows at oaths, especially ng mga Pharisees. At yung mga casual at false swearing, yun ang inaatake ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na lahat ng uri ng panunumpa, lahat ng uri ng oath ay bawal na simula ngayon. Ayan yung pagkakamali ng mga ibang mga Anabaptists sa early history. Yung pagkakamali ng, I think, mga Mennonites yun, na ayaw nilang sumumpa. Dahil daw, sabi ni Jesus, bawal daw tayo sumumpa. Pero hindi sinasabi ni Jesus na bawal lahat ng panunumpa. Ang sinasabi niya, bawal yung manloko sa pamamagitan ng sumpa. Pag nabasa niyo sa Matthew 23, yan yung inatake ni Jesus. Sumusumpa sila sa pangalan ng templo. Sumusumpa sila sa pangalan ng lalagyan ng offering sa templo. Sumusumpa sila sa papalapit na ng papalapit doon sa loob ng templo. Pero bakit sila sumusumpa? Para paniwalaan sila ng kausap nila. Kasi kung hindi sila susumpa, hindi sila paniniwalaan ng kausap nila. Ibig sabihin, may sense doon ng kawalang integrity, dishonesty, na kailangan pa nilang sumumpa
para lang sila paniwalaan, or kailangan pa nilang sumumpa para lang nila mapapaniwala yung mga kausap nila. So this is in an informal manner, no? Kasama dito yung casual and false swearing. Pero hindi sinabi ni Jesus na lahat ng oaths, vows, promises ay mali. Alalahanin natin, ang Diyos mismo ay nangako. Ang Diyos mismo ay sumumpa. Hebrews 6:12. Si Jesus mismo, under trial siya, sumagot siya saan? Sa isang tanong na under oath. Sabi nung nasa Matthew 26:63, sinabi niya, swear by the heavens. Tapos sumagot si Jesus, are you the Messiah? Tapos sumagot si Jesus, sumagot siya sa isang oath. Ganon din si Apostle Paul, na isang apostle, ilang beses siya na sumumpa. Ang daming beses sumumpa. Yung Romans 9:1, I say the truth in Christ, I lie not. 1-2 Corinthians 1:23, sumumpa si Apostle Paul, I swear by the living God. So hindi masama ang pagsumpa. Ito ay tama, lalo na sa mga formal na institusyon ng Diyos. Kapag nasa legal case tayo, nasa korte tayo, pinapasumpa tayo at tama yun. Hindi yun mali. Ganon din sa institusyon ng church, ang church covenants ay formal na mga sumpa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga kapwa natin. Now, we are done with the sa mga objections niya. So I agree. Ano yung sabi ni Deacon Marlon? Parang pilit yung 5 reasons niya dun sa ayaw niya dun sa church covenants, and I think ang daming misrepresentations doon, no? Parang hindi akmang-akma. At napakarami doon na dahil lang siguro meron silang grudges doon sa mga covenant na mga churches. Yun yung pwede nating mahinuha doon. So, ano yung biblical foundation ng mga church covenant? Saan natin makikita yan sa scripture? Meron ba tayong basis sa scripture na magko-covenant? Yung usapin ng covenanting. So, number 1, yung Abrahamic at Mosaic covenant. Yung Abrahamic at Mosaic covenant. Ang Israel ay nabuo bilang isang covenant nation dahil sa covenant ng Diyos. Diyos ang merong covenant, kaya siya nagkaroon ng isang bayan na tinatawag na Israel. Alam natin yung final fulfillment ng Abrahamic covenant ay kay Christ at sa church, pero yung Israel ay sa kanyang mga descendants ay pinangako talaga kay Abraham. Meron siyang mga physical seeds talaga, ano? At yun yung naging Old Covenant nation. Sa Exodus chapter 24, isa itong strong case na sumumpa yung Israel na susundin nila yung mga utos ng Diyos under Moses. Sa Exodus 24 yan. Verse 3-8. Hindi na natin siya babasahin ng buo, pero yun yung pinaka-essence na sa Exodus 24, ito yung mark kung saan formally inaccept ng Israel yung covenant ng Diyos. Sinabi mismo sa verse 3 at verse 7 that they will obey all that God has commanded. Sinabi ni Moises yung mga alituntunin ng Panginoon, yung 10 Commandments, saka yung nasa Book of the Covenants. And all, sabi sa verse 3, and all the people answered with one voice and said, iisang tinig, anong sabi nila? All the words that the Lord has spoken, we will do. Wow. Tapos sinulat ni Moises lahat ng salita ng Panginoon. Sa verse 7, inuulit-ulit. Anong sabi ng mga taong bayan? Sabi nila,
All that the Lord has spoken, we will do and we will be obedient. Na pagkatapos nilang sabihin yon, kumuha si Moises ng dugo at isinaboy niya dun sa mga tao. Kumuha siya ng dugo, after nilang sabihin yon, sinaboy niya yung dugo sa mga tao. Verse 8. Behold, the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. So sinelyuhan ni Moises ng dugo, yun na yung blood sacrifice, para patunayan na legitimate yung kanilang covenant commitment sa Panginoon bilang Old Testament na people ng Diyos. Pino-foreshadow yun, no? New covenant in the blood of Christ. Pero etong Israel pa lang to. Katatakas pa lang nila sa Exodus. Sinabi ng Panginoon yung alituntunin niya. Tapos nag-agree sila. May formal covenanting yung Israel. Nag-covenanting sila dito sa Exodus. Ano yung meron? Public, communal, solemn agreement to follow God together ng magkakasama. Tapos may another pa, nung patay na si Moises, panahon na ni Joshua doon sa covenant renewal sa Shechem. Doon sa covenant renewal nila, dito yung familiar na text na alam natin, yung as for me and my house, we will serve the Lord. Nakapaloob yan sa covenant renewal nila doon sa Shechem. Sinabi mismo ni Joshua sa kanila na paglingkuran nila yung Panginoon, matakot sila sa Panginoon, tigilan nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, put away their foreign idols. Sinabi ni Joshua sa kanila, as for me and my house, we will serve the Lord. Tapos, anong response ng mga tao doon? Ang response nila, diyan sa verse 24, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. Marami pa silang sinabi. Sinabi nila, hindi namin sasambahin yung mga Diyos-Diyosan. And then, nagbigay pa ng warning si Joshua sa kanila. Pero nag-insist yung mga tao na hindi nila tatalikuran ng Panginoon. Meron ditong isang sense na ne-renew yung covenant nila sa Panginoon. May covenant or recommitment or recovenanting na makikita tayo dito sa Shechem. And lastly, sa Old Testament, sa post-exilic period, sa panahon nila Nehemiah at nila Ezra, sila'y tapos na yung exile nila sa Babylon, nagbalikan ng ibang mga tao, nagkaroon ng spiritual renewal sa panahon ni Nehemiah and Ezra. You know the story of Nehemiah na nagkaroon pa nga ng preaching of the word doon sa Nehemiah chapter 8. Upon hearing yung word of God, narinig ng mga tao, na-convict sila, nag-iyakan sila, talagang nagkaroon sila ng repentance sa puso nila, pero sabi nila ni Nehemiah, huwag kayong umiyak, magdiwang tayo. So merong proclamation doon ng goodness at ng grace, saan sa mga may contrition sa sarili nilang mga kasalanan. And after that, Nehemiah 8 yon, sa Nehemiah 10, nagkaroon na sila ng solemn oath sa Nehemiah chapter 10. Ayan, Nehemiah 10:28 to 29. The rest of the people, alam niyo yung rest of the people na yan, it includes priests and Levites and gatekeepers and singers, temple servants, and all who have separated themselves from the peoples of the land to the law of God. Interestingly, their wives, their sons, their daughters, yung word na to, watch this, all who have knowledge and understanding.
Ang nagkaroon ng recovenanting sa panahon ni Nehemiah ay sila ng mga nakakaintindi. Sino yung nakakaintindi? Nakakaintindi ng salita ng Diyos. Nakakaintindi doon sa pinangaral. Nakakaintindi doon sa tipan ng Diyos sa kanila. With understanding. Join with their brothers, their nobles, and enter into a curse and an oath to walk in God's law that was given to the servant of God, and observe and do all the commandments of the Lord, our Lord, His rules and His statutes. May public declaration. Hihiwalay sila sa pagan influences. Hindi lang ito personal commitment, ito'y communal. Grupo sila, may pare, may levita, may leader, may ordinaryong tao. Sama-sama sila. May diwa ito na nag-recovenanting sila. At yung oath nila ay binding. Kasi nagbigay sila kahit curse. May kapag pumalya ka dito, there will be a curse for you. Now, sa New Testament, alam natin ng New Testament ay inauguration ng New Covenant ng Panginoong Jesus, kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay pinag-isa sa pagiging katawan at sila ang magiging iglesia. May comparison tayo sa Old Testament sa New Testament na yung idea ng church covenanting ay hindi kasing formal katulad ng Old na Testament o sa mga Old Testament covenants, pero sa early church practices, makakakita tayo ng communal commitments to Christ and to one another. Yun ang makikita natin. Hindi man siya kasing formal nung Exodus 24, hindi man siya kasing formal nung Joshua 24, or ng Nehemiah chapter 10, pero may makikita tayo sa New Testament na kahit walang formal na church covenants, may emphasis sa commitment, unity, accountability, at faithfulness ng mga members. Example sa Acts 2:42. Sila ng mga tumanggap ng salita ay binautismuhan at nadagdag sa bilang nila. At sila mismo ay tinatawag na they continued in the apostles' teaching, to prayer, to fellowship, and to breaking of bread. So, dito natin makikita na merong proof sa scripture yung covenanting ng isang group ng mga believers para sa pagiging isang local church. Now, punta tayo sa very brief historical analysis ng church membership. Nadaanan na namin ito sa pag-aaral last November. Na magandang makita natin from early church hanggang sa panahon ng Reformation na kung paano yung membership nangyayari. At dito rin tayo makakaroon ng idea nung diwa ng covenanting nila. For example, sa early church, 100 to 600, na yung baptism at church membership ay followed immediately after ng conversion nila. So, diretso agad yun sa earliest New Testament ng mga churches. Pero by the time ng 2nd century, according sa Didache, sa kala Justin Martyr, na yung conversion sa kayong baptism ay merong separated period of time para sa moral instruction, prayer, and fasting. So, hindi ka agad-agad binabautismohan yung mga nagpapakilala ng mga mananampalataya as early ng 2nd century. Kaya merong mga categories doon. Merong mga baptismal candidates, mga tinuturuan pa lang, tapos merong mga full communicant na mga members. Sila ay pwede mag-participate sa Lord's Supper. So, sa 6th century naman, sa panahon na ng legalization ng Christianity ni Constantine, dumami yung mga mananampalataya. Kapag citizen ka ng Rome,
member ka na ng Christianity. Therefore, dahil sa dami ng kanilang mga kailangan turuan, ang tawag sa kanila mga catechumens. Yung mga catechumen, sila yung mga baptismal candidates, pero hindi pa sila members. So, ito mga usapin ng catechisms ay umikli sa panahon nila. Dati, earlier, around 3 years yung kanilang catechism. Antindi, no? Na-convert ka, tapos tuturuan ka after 3 years, saka ka palang ibabaptize. Ganun kahaba yung ibang mga catechism sa kanila, ng catechumens. Pero dahil sa panahon nila Constantine, lumaganap yung Christianity, lahat na nagpapakilala na bilang Christian, iniklian nila yung catechetical period. From 3 years, naging 40 days. So 1 month, more than a month nangyari yon. At mas lalo pang nagkaroon ng problem sa catechisms nila dahil dito na umusbong sa 5th century yung infant baptism. So, dahil umusbong na yung infant baptism, hindi na, mas naging death blow yon doon sa catechetical mga practices nila. So, ang makikita natin sa early church, merong mga covenant responsibilities na naka-ingrain doon sa mga catechumens nila bago dumating si Constantine at dumating na yung Christianization ng Rome. Bago nangyari yon, ay meron talagang mahigpit na pag-asa sa pagtuturo ng covenant responsibilities na kapag naging member ka ng church, may inaasahan sa yung malaki. May inaasahan sa iyo na covenant responsibilities. So pagdating naman ng Middle Ages, mas malaki na yung problema kasi hindi na lang talamak yung infant baptism, nagkaroon na rin ng church state. Ayan, lumaganap yung monasticism. Ayan, mas na-emphasize yung universality ng church kaysa sa locality ng church. Kaya nagkaroon dito ng problema sa usapin ng voluntary covenanting ng mga people. It has been removed, yung ganong uri ng idea. Na-replace ito ng concept ng territorial church. Ang state ang nagdidikta, ang mga church leaders ang nagdidikta, hindi out of voluntariness ng mga tao na mag-covenant talaga. Isipin nyo, pinanganak ka, member ka na kagad ng church. O kaya naman, sinakop yung bansa nyo, no choice kayo, member na kayo ng church na sumakop sa inyo. So, nawala dito yung voluntary covenanting ng mga tao. Pero pagdating ng Reformation era, dito na nagkaroon ng pagpapanumbalik. Ayan. May mga magisterial Protestants, they all still believe in territorial church, pero may mga tinatawag na free church. Ito yung mga restorationist na gusto nila na magkaroon ng freedom yung mga tao na sumunod at maging iglesia at maging grupo ng mananampalataya magiging iglesia. Dito lalabas yung mga separatists, ganon din yung mga Anabaptists na naniniwala sila na kailangan voluntary decision ng isang converted believer yung kanyang pagsapi sa isang iglesia. And later on, lalabas din dyan yung mga Baptists, sila yung mga separatists. At later on, sila ay magre-reject din ng infant baptism at yung membership nila ay open at comprised lang ng mga members na voluntary na nag-covenant together
para maging isang member ng isang local church. So, yung Reformation era, it made way for the practice of churches to be covenanted together. So, ito yung kasaysayan. At ngayon, sa panahon natin, ay nagkakaroon ulit ng usapin ng resurgence, usapin ng Reformation, na yung mga churches ay meron silang mga church covenants. Meron silang sumpa sa mga, kung hindi man silang nagsimula, sila ay pag may mga bagong magiging miyembro, sila ay kailangang sumumpa na sila ay maninindigan doon sa kanilang pagiging mga mananampalataya. So, even during our time. So, some few final considerations para sa pag-aaral na to. Oh, by the way, ito yung local church natin ng mga taga-ARBC. It started bago tayo naging covenanted church around 2016. And after 2 years, na-covenant yung ARBC ng December 2, 2018 under ng oversight ng Trinity Neighborhood Church with Pastor Joel Bigueta. So yan nasa taas, yan yung picture. Tapos ito yung church covenant natin. Pwede nating lakihan yan. Nung una, no? Ito, baka maliit sa inyo. Pero yung pioneering members ay 24. Ayan. So we who have been brought to repentance and faith in Jesus Christ, in His gospel, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, covenant together as a local church. So ayan, hindi ko na mabasahin lahat. Pero ito yung kabuuan ng church covenant. Later, mayroon na lang tayong dinagdag dyan, yung usapin ng evangelism. Yan. Pero this year, or rather last year, nagdiwang tayo ng covenant anniversary. Last December 1. At nagkaroon ulit tayo ng covenant reading. Binasa natin yung ating tipan sa Diyos at sa isa't isa. So isang halimbawa lang yan. And there are also others. If I can share. Ito. May iba't ibang examples ng church covenants na pwede nyong tignan. Ayan. Ito. Ayan. So, pwede nyo yan tignan ng isa't isa. Isa-isa. Just few examples. So, lastly, finally, bilang final considerations, yung pagkakaroon ng isang church covenant, nire-reflect nito yung biblical principle ng accountability at unity. At ganun din, ang isang church covenant, kinaklarify nito kung ano yung magiging expectations natin para sa mga church members. And lastly, itong church covenant ay tinutulungan tayo na i-preserve yung regenerate na church membership ng mga kabilang doon sa lokal na iglesia na sila ay mananahan doon sa kanilang voluntaryo na sinumpaan na pagpapasakop kay Hesukristo bilang kabilang doon sa community ng believers kung saan sila nag-covenant. So those are 3 considerations, no? Reflects biblical principles of accountability and unity. It clarifies expectations for church members, and it helps preserve, regenerate na church membership. So, dito tayo nagtatapos sa pag-aaral natin.